Malapit na ang susunod na laban, ang martial competition. Kailangan mong galingan. Umaasa ako na makakapasok ka sa top 5. Opisyal nang nagsimula ang unang laban. Ang ninth Commandery Princess na si Zhang Yuxi laban kay Lin Ningxian ng Lin Clan. Sabi ni Ningxian, Commandery Princess, nais kong masubukan ang iyong bagong sword technique, tingnan natin kung gaano ito kalakas. Kaya't agad ginamit ni Yuxi ang kanyang teknik. Sunod-sunod na mga anino ng espada ang lumitaw at sumugod kay Ningxian. Sa harap ng ataking ito, nanatiling kalmado si Ningxian at iwinasiwas ang kanyang espada para salagin ito. Nang makita ito, sunod-sunod na mga teknike ang pinakawalan ni Yuxi, ngunit lahat ay madaling nasasalag ni Ningxian. Nakatayo sa labas si Zhang Ruchen. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmamasid, napabuntong hininga siya, sayang talaga. Masyadong malaki ang agwat ng lakas nilang dalawa. Matatapos din agad ang laban na ito. Ngayon, pagkakataon naman ni Ningxian na gumanti. Sunod-sunod na mga teknike ang kanyang pinakawalan, lubos na dinaig ang ninth Commandery Princess. Si Yuxi ay napilitan na lamang dumepensa. Pagkatapos, isang teknike na tinatawag na walang pusong pagwasak ng plum blossom ang pinakawalan na siyang nagtapos sa unang laban na ito. Ninth Commandery Princess, talo ka na. Umalis ka na sa entablado. Walang pakialam na nagtanong si Yuxi kay Ruchen, hindi naman mas mababa ang cultivation ko sa kanya. Bakit ang bilis kong natalo? Ang iyong pag-unawa sa sword technique ay mas mahina kumpara sa kanya, sagot ni Ruchen. Kapag naabot na ng cultivation mo ang antas ng espadang sumusunod sa puso, maintindihan mo rin. Bumalik ang sigla ni Yuxi at binigyan ng lakas ng loob si Ruchen, ika-9 na kapatid, ikaw na ang susunod. Hindi rin biro ang kalaban mo. Galingan mo. Opo. Opisyal nang nagsimula ang ikalawang laban. Ang kalaban ni Ruchen ay si Bai Wanli ng Bai Clan. Ika-9 na prinsipe, alam kong gumagamit ka ng espada, pero ako ay hindi. Para maging patas, maglaban tayo gamit ang kamao at paa. Ano sa tingin mo? Sige, gamitin natin ang kamao at paa. Nang marinig ito, nagalit ang mga manonood sa ibaba at nagsalita, ang Bai Clan ay pinakamalakas sa face techniques. Ang kondisyong iyan ay pang-aapi na. Tama. Ang katawan ng ika-9 na prinsipe ay mas mahina kaysa sa kanya. Masyadong mahirap ito para sa ika-9 na prinsip. Pagkatapos, ginamit ni Bai Wanli ang kanyang internal energy. Isang pulang-pulang tunay na enerhiya ang bumalot sa kanya at namula ang kanyang mga mata. Agad niyang ginamit ang kamao ng mabangis na pagpatay papunta kay Ruchen. Nanatiling kalmado si Ruchen. Sumuntok siya bilang sagot. Nagbanggaan ng dalawang kamao, lumikha ng isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan na nagliwanag sa buong martial stage. Pagkatapos ay isang tunog ng pagkabali ang narinig. Labis na sakit ang makikita sa mukha ni Bai Wanli. Napahawak siya sa kanyang braso at napaluhod. Bakit ganyan kalakas ang iyong puwersa? Malinaw na ginamit ko ang lakas ng 9 na toro kasama ang isang mid-rank spirit level martial technique. Ibig sabihin lang niyan, malamig na sagot ni Ruchen, na ang iyong lakas ng 9 na toro ay hindi pa sapat ang lakas. Kasabay nito ay isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa ating bida. Masyadong malakas ang aura na ito, hindi ko makayanan, pinagpawisan si Bai Wanli. Napakagaling ng kontrol ng ika-9 na prinsipe sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamao ay may kasamang puwersang pumilipit na siyang bumasag sa braso ni Bai Wanli, na manghang komento ni General J. Gankan. Ang Commandery Prince ay tuwang-tuwang tumawa ng malakas, haha. Gusto kong makita kung gaano karaming sorpresa ang maibibigay ni ika-9 na anak. Sumunod ang laban para sa top 4. Unang laban, ika-9 na prinsipe Zhang Ruchen, laban kay Lin Ningxian ng Lin Clan. Ang ika-9 na prinsipe at si Lin Ningxian ay magpinsan. Bukod pa dyan, may gusto ang ika-9 na prinsipe kay Lin Ningxian mula pagkabata. Pero mukhang walang gusto si Lin Ningxian sa mahina at sakiting ika-9 na prinsipe noon, kaya unti-unti siyang lumayo at naging malamig.
Magiging interesante ang laban na ito, bulungan ng mga manonood. Nagkataon lang talaga. Si Ningxian ulit, tuwang-tuwang sabi ni Zhang Yuxi. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood, sister. Ika-9 na kapatid, nakatingin siya sa'yo, sabi ni Yuxi. Alam kong may gusto ka kay Ningxian, pero wala siyang gusto sa'yo. Huwag kang magpapakita ng awa. Gamitin mo ang buong lakas mo, ha? Hinihintay ko pang ipaghiganti mo ako. Umakyat na ang dalawang magkalaban sa entablado. Naisip ni Ningxian, dati, noong hinahabol ako ng pinsan kong ito, kitang-kita ang kahangalan niya. Pero ngayon, kung ilalagay niya ang pagkahumaling na yon sa laban, maaari ko itong magamit sa aking kalamangan. Pinsan, sabi ni Ningxian na may inosenteng mukha, hindi ko akalain na ganyan kabilis ang iyong pag-unlad sa cultivation. Talagang nagulat ako. Kailangan pa ba nating maglaban? Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang top 4. Naisip niya, dahil may gusto ka sa akin dati, tiyak na papayag kang umatras. Ngunit hindi, mali siya. Seryoso ang mukha ni Ruchen. Ang top 4 ay kasing halaga rin para sa akin. Ganito na lang, lalabanan kita nang hindi gumagamit ng espada. Kung ganoon ka pa kumbaba si pinsan, maraming salamat, Ningxian. Agad na umatake si Ningxian gamit ang kanyang mga teknik. Sunod-sunod ang atake, ngunit nanatiling kalmado si Ruchen, iniiwasan ang bawat isang atake. Labis na nainis si Ningxian dahil hindi niya matamaan si Ruchen. Kaya't ginamit niya ang isa pang teknik. Isang malawak na enerhiya ng espada na may malamig na puwersa ang pinakawalan. Sa pagkakataong ito, tinamaan nito ang balikat ni Ruchen, ngunit napagtanto niyang isa lamang iyong anino. Bakit hindi ko siya matamaan? Mukhang kailangan ko nang gamitin ang huling alas ko. Isang napakalakas na enerhiya ng espada ang mabilis na sumugod kay Ruchen. Nang matanggap ang ataking ito, napaatras si Ruchen at muntik nang mahulog sa entablado. Napagtanto niyang hindi na niya maiiwasan pa ang mga susunod na atake. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, itinutok ito sa kanyang dalawang daliri, at itinuro kay Ningxian. Naisip ni Ningxian, gusto mo akong talunin gamit lang ang mga kamay mo. Masyado kang inosente, pinsan. Itinaas din ni Ningxian ang kanyang espada at sumugod. Isang walang sandata, isang may hawak na mamahaling espada. Nagbanggaan sila. Isang malakas na pagsabog ang naganap, tumalsik ang espiritual na kapangyarihan sa buong arena. Napakalakas. Mukhang itinatago lang pala ni Ika-9 na kapatid ang kanyang tunay na lakas. Sabi ni Yuxi. Ang lalaking ito ay laging nakakagulat. Ngayon, si Ruchen, na walang emosyon ang mukha, ay nagsabi, talo ka na, pinsan. Ano? Paanong nangyari yon? Gulat na gulat si Ningxian. Isang palad mula kay Ruchen ang tumagos sa depensa ni Ningxian at tumama diretsyo sa kanyang dibdib na nagpadugo sa kanya at pumunit sa kanyang damit. Binuksan pa lang niya ang kanyang banal na selyo ng pandigma at ganito nakalakas. Baka ang talento ni Ika-9 na anak ay kasintaas na ng kay Ika-7 anak, bulalas ng Commandery Prince. Ang batang ito, hindi talaga marunong maawa sa babae. Pinunit niya ang damit, medyo humahangang sabi ni Yuxi. Sa kabilang banda, kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng pinuno ng Lin Clan. Isang atake lang at natalo na si Ningxian. Ito ba talaga ang walang kwentang apo ko? Mukhang nanalo na ako, pinsan. Nakahandusay si Ningxian sa sahig, sumuka ng dugo, at nabitawan ang espada. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwalang natalo. Hindi ako natalo. Zhang Ruchen, magpatuloy tayo. Masyadong malaki ang agwat ng ating lakas. Hindi na kailangang magpatuloy pa, malamig na tumalikod si Ruchen para umalis. Huwag mo akong maliitin. May alas pa akong hindi nagagamit. Gamit ang natitirang lakas, tumayo siya, pinakawalan ang espiritual na kapangyarihan, at sumugod. Nakita ito ni Yuxi at mabilis na nagbabala, Ika-9 na kapatid, mag-ingat ka. Nawala na siya sa sarili. Anong nangyayari kay Ningxian? Gusto ba niyang patayin ang Ika-9 na prinsipe?
Kung mamatay ang ikasyam na prinsipe sa kamay ni Ningxian, mapapahamak ang Lin Clan. Sigaw ng pinuno ng Lin Clan, Ningxian, tumigil ka. Ngunit huli na ang lahat. Ang killer move na tinatawag na banal na puso na gumagabay sa landas ay pinakawalan, tumama diretsyo kay Ruchen. Akala ng lahat ay katapusan na ni Ruchen, ngunit hindi. Sa isang iglap, nag-teleport si Ruchen sa likuran ni Ningxian. Pagkatapos ay ginamit niya ang lumilipad na dragon sa kalangitan. Isang higanting kamay ang bumagsak kay Ningxian. Nang matanggap ang buong lakas ng atake, bumagsak si Ningxian at nawalan ng malay. Agad na lumapit ang pinuno ng Lin Clan. Ningxian, anak, ayos ka lang ba? Maraming salamat, ikasyam na prinsipe, sa iyong pagpaparaya. Si Ruchen, na may malamig pa ring ekspresyon, ay umalis sa entablado, iniwan ang mag-amang Lin, naisip ni Ningxian, Zhang Ruchen, ang kahiyang idinulot mo sa akin ngayon, ibabalik ko sa iyo ng double sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, ang susunod na laban, ikasyam na prinsipe Zhang Ruchen, laban kay Xui Kai ng mansyon ng tagapagturo ng estado. Umakyat si Xui Kai sa entablado na may mayabang na itsura. Ikasyam na prinsipe, maglaban tayo gamit ang sword techniques. Ano sa tingin mo? Sige, malamig na sagot ni Ruchen. Ikasyam na kapatid, heto ang espada. Inihagis ni Yuxi ang kanyang mamahaling espada kay Ruchen. Hawak ang espada, naisip ni Ruchen, 3 inskripsyon ng elemento ng tubig, 3 inskripsyon ng elemento ng lakas. Sapat na sigurong i-activate ko ang isa sa bawat uri. Nang makitang abala si Ruchen sa pagtingin sa espada at hindi siya pinapansin, nagalit si Xui Kai at sumugod. Anong oras na, may gana ka pang humanga sa espada? Masyado mo akong minamaliit. Salagin mo ito. Isang malakas na hiwa ang kanyang pinakawalan. Mabilis na tumalon si Ruchen para umiwas. Ngunit isa lamang itong patibong. Nahuli kita. Kasabay nito ay isang saksak ang tumama diretsyo sa tiyan ni Ruchen. Sa mga manonood, labis ang pag-aalala. Tinamaan ang ikasyam na prinsipe. Magiging ayos lang kaya siya? Sa kabaligtaran, kalmado si Yuxi. Kahit kakaunti pa lang ang karanasan sa laban ni ikasyam na kapatid, tuso siya na parang Zoro. Paanong matatamaan siya ng ganyang kasimpleng atake? Hindi ko alam kung anong binabalak niya. Biglang lumitaw si Ruchen sa likuran, walang kahit isang dalos. Kung hindi pa gagamitin ni Ginoong Xui ang kanyang buong lakas, baka matalo ka na. Pang-aasar ng ating bida. Naisip ni Xui Kai, hindi ko akalain na mamaliitin ako ng basurang ito. Isang kahihiyan. Galit na sumugod si Xui Kai at sunod-sunod na humiwa. Madaling naiwasan lahat ni Ruchen. Paulit-ulit mong ginagamit ang parehong teknike pero walang nangyayari. Bakit ka pa nagpupumilit, sabi ni Ruchen. Hindi pa tapos? Patuloy siyang sumugod, sunod-sunod na humiwa kahit saan. Ang Ginoo ng mansyon ng tagapagturo ng estado ay hanggang dyan lang pala, patuloy na pang-aasar ni Ruchen. Tumigil ka na sa kayabangan mo. Salagin mo ito. Dahil sa pang-aasar kanina pa, galit na si Xui Kai. Patuloy siyang sumugod na parang baliw, walang iniisip kundi ang pag-atake kay Ruchen. Makalipas ang ilang sandali, basang-basa na siya ng pawis, nanginginig ang mga kamay at paa, at wala ng lakas. Doon niya lang napagtanto, nahulog ako sa patibong niya. Sinasadya niyang ubusin ang lakas at tunay na enerhiya ko. Ngayon, ako naman. Ginamit ni Ruchen ang banal na puso na sumisira sa plum blossom. Isang 6 na talulot na asul na bulaklak ang lumipad papunta kay Xui Kai. Gamit ang natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang espada para sumalad. Swish! Isang hiwa ang tumama sa kanyang dibdib, tumalsik ang dugo. Ako talo na ako. Ang pagkapanalong ito ni Ruchen ay nagpagulat sa lahat ng nakasaksi. Hindi ka panipaniwala. Isang martial artist sa mataas na antas ng dilaw na kaharian ay natalo ng isang martial artist sa mababang antas ng dilaw na kaharian. Ang ikasyam na prinsipe na ito ay talagang mahirap basahin. Ngayon lang napagtanto ng mag-amang Ningxian,
hindi ko akalain na kaya rin niyang gamitin ang teknik ng espada ng banal na puso. Posible kayang ang misteryosong taong nakita natin sa auction ay siya. Mukhang hindi ganoon kasimple, sabi ng pinuno ng Lin Clan. Huwag kang gagawa ng ingay. Pagka-uwi natin, kailangan kong gumawa ng pangmatagalang plano. Ang ikasyam na prinsipe ay tunay na henyo. Ngunit sa final match, makakalaban niya ang number 1 expert, si Situ Linjiang. Sa kasalukuyang agwat ng kanilang cultivation, imposible siyang manalo, komento ni Mo Hanlin. Sumagot si Tindera Kinya, hindi pa rin natin masasabi. Tinatawag silang henyo dahil kaya nilang gumawa ng himala. Makalipas ang ilang sandali, ang huling laban, ikasyam na prinsipe Zhang Ruchen, laban kay Situ Linjiang ng Situ Clan. Pagkakita pa lang, galit na si Situ Linjiang dahil naagaw ni Ruchen ang top spot sa nakaraang hunting event. Sa hunting event sa Bundok Voom, inagaw mo, ikasyam na prinsipe, ang unang pwesto. Ngayon, kailangan kitang talunin para mabawi ang karangalang dapat ay sa akin. Malamig na sumagot si Ruchen, kung hindi mo gagalingan, mas marami pang karangalan ang mawawala sa'yo. Tama na ang salita. Tignan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Ang pulang apoy na sibat na nagliliyab ay humampas. Naisip ni Ruchen, ang bilis ng lalaking ito. Kailangan kong mag-ingat. Mabilis na tumalon si Ruchen para umiwas. Nagtago siya. Lumabas ka. Biglang lumitaw si Ruchen mula sa likuran, iwinasiwas ang espada at sumugod. Nagtago? Ito ay pag-atras para sumulong. Mabilis ding ginamit ni Situ Linjiang ang kanyang sibat para sumalad. Nagbanggaan ang dalawang sandata, nagliwanag ang espiritual na kapangyarihan sa buong arena. Nang matanggap ang atake, walang pinsala si Situ Linjiang. Kaya mo bang salagin ang susunod kong atake? Espiritong ahas ng pulang apoy. Isang higanting ahas na apoy ang lumitaw at sumugod kay Ruchen. Nang makita ito, mabilis na ginamit ni Ruchen ang kampana ng espada ng banal na puso. Isang malaking gintong kampana na kasing laki rin ng ahas ang lumitaw para harapin ang espiritong ahas ng pulang apoy. Isang pagsabog ang naganap na puno ng alikabok ang paligid. Direktang sinalag ng ikasyam na prinsipe ang atake. Masyado siyang mapusok. Ruchener, anak, sana walang mangyari sa iyo. Labis na nag-aalala si Binibining Lin, agad siyang pinakalma ni Yuxi. Binibining Lin, huwag po kayong mag-alala. Hindi lang po iyan ang lakas ni ikasyam na kapatid. Tiyak na walang mangyayari sa kanya, makakaasa po kayo. Nang humupa ang alikabok, pareho silang napaatras. Kung hindi mo gagamitin ang buong lakas mo, baka hindi mo ako matalo, muling nang asar si Ruchen. Ayaw ko sanang gamitin ang buong lakas ko laban sa isang baguhan na tulad mo. Pero kung hindi ka marunong matakot sa kamatayan, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Itinaas ni Situ Linjiang ang pulang apoy na sibat at sumugod. Sa kabilang banda, ginamit din ni Ruchen ang banal na puso na gumagabay sa landas bilang sagot. Mukhang hindi ka kasing tigas ng inaakala ko, sabi ni Situ Linjiang. Pagkatapos ay dumiretso si Ruchen sa kanya. Napakagunggong. Nasa Erika, wala kang paraan para makakuha ng kalamangan. Ang tinatawag na mas mahaba ng 1 pulgada, mas malakas ng 1 talampakan. Laging may kalamangan ang mahabang sibat ko kumpara sa espada mo. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Sunod-sunod ang palitan ng atake ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, tumama ang sibat sa katawan ni Ruchen, pumunit sa kanyang damit. Sa kabilang banda, nagtagumpay din ang espada ni Ruchen na gumuhit ng isang linya sa mukha ni Situ Linjiang. Nang masugatan ng isang baguhan, naramdaman ni Situ Linjiang na nahihiya siya at sumigaw, "Nangahas kang sugatan ako. Ikaw ang humanap ng sarili mong kamatayan." Sumabog ang kanyang espiritual na kapangyarihan, lumiyab ang apoy. Isang napakalakas na atake ang kanyang pinakawalan bilang ganti. Nang matanggap ang atake, tumilapon si Ruchen sa lupa. Tama ka. Ang nasa ere ay walang paraan para umiwas. Para ka nalang target ngayon, sabi ni Situ Linjiang. Magaling at nakita mo ang kahinaang iyon.
Pero tingnan natin kung paano mo ako mapapabagsak habang ako ang may kalamangan sa ere. Isang atake na tinawag na punto ng bituin ng ahas na apoy ang pinakawalan. Hinihintay ko lang na makipagbanggaan ka sa akin ng harapan, sumagot si Ruchen gamit ang kanyang espada. Nagbanggaan ng dalawang atake, isang apoy at isang tubig, na yumanig sa buong martial stage. Napakalakas ng pinsala. Sana walang mangyari sa ikasyam na prinsip. Sinuman sa dalawang ito ang malubhang masugatan ay nakakaawa, nag-aalalang bulungan ng mga babae sa ibaba. Si Mohanlin ay labis na nagulat at pinagpawisan. Napakalaki ng potensyal ng ikasyam na prinsipe na ito. Sa maikling panahon, umabot na siya sa ganitong antas. At nakikipagsabayan pa siya sa number 1 genius ng Situ clan. Talagang mahirap paniwalaan. Sa kabaligtaran, kalmado si Tinderakin niya. Sinabi ko na noon pa, may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng henyo at henyo. Sa totoo lang, ang ikasyam na prinsipe ay dapat ituring na isang pambihirang talento. Ang ikasyam na prinsipe na ito, sa hinaharap, kailangan nating bigyan ng mas maraming pansin. Nakita mo na pala ang lahat mula pa sa simula. Talagang hinahangaan kita. Zhang Ruchen, gusto kong makita kung gaano karami pang sorpresa ang maibibigay mo sa akin. Bumalik ang eksena sa martial stage. Si Ruchen ay gula-gulanit ang damit, puno ng sugat, ngunit nakatayo pa rin ng tuwid. Sa tingin ko hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban. Sa kabilang banda, mukhang mas nanghihina si Situ Linjiang. Kailangan niyang gamitin ang sibat para suportahan ang sarili sa pagtayo. Ang isang kamay niya ay nagyelo dahil sa atake ni Ruchen kanina. Sa simula, pareho tayo ng lakas. Pero sa sitwasyong ito, marahil nararamdaman mo na ang pagkakaiba ng ating natitirang lakas. Pinapayuhan kitang sumuko na, sabi ni Ruchen. Kahit kakaunti na lang ang lakas ko, bilang karangalan ng isang martial artist, hindi ako pwedeng sumuko. Ituloy natin. Tama na ang salita, matigas na sabi ni Situ Linjiang. Isang tuloy-tuloy na sibat teknike ang kanyang ginamit, sunod-sunod na humampas kay Ruchen. Ginamit lamang ni Ruchen ang isang kamay para salagin ang lahat. Kung nagmamatigas ka pa rin, ang susunod na mangyayari ay kagagawan mo na. Mabilis na parang kidlat, lumapit si Ruchen kay Situ Linjiang at humiwa ng diretsyo. Tumama ang hiwa sa braso ni Situ Linjiang, tumalsik ang dugo, at nabitawan niya ang kanyang sandata. Hindi pa ako talo, sigaw ni Situ Linjiang at sumuntok. Gusto mo pa ring lumaban? CJ. Ginamit ni Ruchen ang isang teknik na parang mabangis na elepanteng nagtuturo sa lupa. Nagbanggaan ang dalawang kamao. Naisip ni Situ Linjiang, ang lakas na ito napakalakas, hindi nakapagtatakang ganyan siya kakumpiyansa. Kitang-kita ang hirap at kawalan ng pag-asa sa mukha ni Situ Linjiang. Tapos na ito. Ito na ang huling atake. Banal na puso na sumisira sa plum blossom. 7 anino ng espada ang sumugod kay Situ Linjiang. Isang bulaklak na kulay dugo ang lumitaw sa kanyang dibdib. Talo na ako. Buong tikas na umalis si Ruchen sa entablado, iniwan si Situ Linjiang na nakahandusay sa sarili niyang dugo. Wala nang kakayahang lumaban pa si Situ Linjiang. Tapos na ang pagtatasa sa katapusan ng taon. Si ikasyam na prinsipe Zhang Ruchen ang nagwagi bilang kampiyon. Wow! Wow! Ang mahalikang pamilya, pagkatapos ng ikapitong prinsipe, may isa na namang henyo. May pag-asa na ulit na umunlad ang ating Yunwu Commandery. Masayang. Nagbulungan ang mga manonood. Sa itaas na palapag, naiyak si Binibining Lin sa tuwa. Si Yuxi naman ay napangiti sa paghanga. Ang resulta ay tulad ng inaasahan ko. Mula ngayon, bigyang pansin natin ang ikasyam na prinsipe na ito, sabi ni Tinderakin niya bago tumalikod. Magaling! Nararapat lamang na anak ko. Mga bantay. Dalhin ang baluting yelo apoy na kailin at ibigay bilang gantimpala kay ikasyam na anak, tuwang-tuwang utos ng Commandery Prince. Naisip ng Emperatrice, kung mas mataas ang talento, mas mabilis mamamatay. Hindi kahahayaan ng Emperatrice.
Sa kabilang dako, galit na galit ang emperatris at nag-utos kay Han Qingluo kung ano ang dapat gawin, hindi ko na kailangang sabihin pa, hindi ba? Opo, nauunawaan po ng inyong lingkod. Pagkatapos matanggap ang gantimpala, ang top 4 ay dinala ng tagapagturo ng estado sa lawa ng mabangis na Diyos para linisin at palakasin ang kanilang katawan. Ang lawa ng mabangis na Diyos ay nasa ilalim ng templo. Para makapasok sa templo, kailangang yumukod sa mga emperador at hari ng Kunlun Realm sa mga nagdaang panahon, lalo na sa dakilang kapangyarihan at kabutihan ng emperatris. Kaya't si Ningxian at ang dalawa pa ay agad na lumuhod at nagbigay galang. Dakilang Emperatris Chaiyao, pinuno ng mundo, makapangyarihan sa 8 direksyon, walang hanggang kabataan, walang kamatayan. Nang makitang nakatayo lang si Ru Chen at hindi yumuyukod, galit na sumigaw ang tagapagturo ng estado, ang lakas ng loob mo, ika-9 na prinsip. Bakit hindi ka yumuyukod kay Emperatris Chaiyao? Malamig na sumagot si Ru Chen, yumuyukod lamang ako sa langit at lupa, at sa aking mga magulang. Hindi ako yuyukod sa kanya. Naisip niya, Chaiyao, hintayin mo ang araw na maabot ko ang tugatog ng cultivation. Iyon ang araw na maghihiganti ako sa iyo. Labis na galit ang makikita sa mukha ni Ru Chen. Naisip ng tagapagturo ng estado, sa kayabangan at katigasan ng ulo niya, mapapahamak lang siya sa huli. Bumukas na ang pasukan patungo sa lawa ng mabangis na Diyos. Nagbabala ang tagapagturo ng estado, dito kayo mag-cultivate. Ngunit tandaan ninyo, ang enerhiya ng dugo sa lawa ay napakarahas. Kung hindi nyo na kaya, umalis agad kayo. Huwag pilitin ang sarili dahil maaaring mapahamak ang inyong buhay. Isa-isang pumasok ang 4 sa lawa. Naisip ni Ningxian, ito ang pinakamagandang pagkakataon ko para malampasan si Zhang Ruchen. Kailangan kong magtiis. Hindi ko akalain na ganito karahas ang enerhiya sa lawang ito. Kung basta-basta akong pupunta sa mas malalim na bahagi, tiyak na sasabog ang katawan ko at mamamatay. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Ningxian. Ngunit sa kabilang banda, si Ruchen ay patuloy lang na lumalakad papasok sa mas malalim na bahagi. Zhang Ruchen. Baliw na ang lalaking ito. Tiyak na pupunitin siya ng marahas na enerhiya. Kung hindi mo kayang sukatin ang sarili mong lakas at humanap ka ng kamatayan, huwag mong sisisihin ang iba. Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay hindi kita personal na matatalo. 3 araw ang lumipas. Si Ruchen ay nakababad pa rin sa lawa ng dugo. Samantalang si Ningxian at ang dalawa pa ay umabot na sa kanilang limitasyon at umalis na sa lawa. Unang beses niyang pumasok sa lawa ng mabangis na Diyos, pero nakapag-cultivate siya ng 3 araw sa gitnang bahagi. Mas matagal pa siyang nakatagal kaysa sa ika-7 prinsipe noon. Kailangan kong iulat ito sa emperatris, lihim na naisip ng tagapagturo ng estado. Makalipas ang ilang sandali, naisip ni Ruchen, malaki na ang itinaas ng lakas ng katawan ko. Oras na para bumalik at umakyat sa gitnang antas ng dilaw na kaharian. Lumipat ang eksena sa loob ng kristal ng oras-espasyo. Naisip ni Ruchen, naka-breakthrough na ako sa gitnang antas ng dilaw na kaharian. Siguro kaya ko nang buksan ang scroll na ito. Ang bigat. Ang bigat. Siguro mga ilang daang kilo ang scroll na ito. Pagkatapos ng ilang hirap, nagtagumpay siyang buksan ito. Sa harap niya ay isang lugar na may mga bundok at magandang tanawin. Ngunit may isang napakalaking puno sa gitna. Mayroon palang ganito kalaking puno sa mundo, gulat na sabi ni Ruchen. Biglang may nagsalita, napakawalang alam. Kahit ang banal na punong umaabot sa langit, ang banal na punong sumusuporta sa Kunlun Realm, ay hindi mo alam. Nakakadismaya ka sa emperor na ito. Sino yan? Sinong nagsasalita? Ako ay nasa loob ng painting. Ako ang emperador ng pagpatay sa langit at lupa. Noon, dahil sa maliit na pagkakamali, nasil ako sa loob ng scroll na ito. Sa harap ni Ruchen ay isang matabang pusa na parang emperador, na may kumikinang na gintong mga mata. Ngayon, ikaw lang ang makakapagpalaya sa akin. Pero bakit kita palalayain? Medyo nag-inat si Ruchen.
Maaari kitang turuan ng lihim na gabay sa oras-espasyo. Ngayon, buksan mo ang ikalawang pahina at tingnan mo. Sinunod ito ni Ruchen. Mayroong 8 uri ng inskripsyon ng espasyo dito. Pagkatapos matutunan, makakapagbukas ka ng isang maliit na espasyo hehehe. Kung matututunan mo pa, ang marka ng oras, maaari mong pahintuin ang oras sa loob ng espasyong iyon. Dali, palayain mo na ako. Tuturuan kita. Naisip ni Ruchen, kung palalayain ko siya, wala ba talagang magiging problema? Ang yaman ay may kasamang panganib. Sige, susubukan ko. Ano ang kailangan kong gawin para mapalaya ka? Magpatak ka ng dugo para kilalanin ka ng scroll na ito bilang master. Pagkatapos, ilagay mo ang iyong tunay na enerhiya. Matatanggal ang seal at makakalabas na ako. Ang painting na ito ay tinatawag na mapa ng espiritual na sansinukob, ginawa mula sa isang dahon ng banal na punong umaabot sa langit. Ngayon, iyon na ito. Malapit na akong makalaya. Pagpatak pa lang ng dugo, nagliwanag ang painting. Mula sa loob nito, isang itim na usok ang lumabas. Hahaha! 100,000 taon. Sa wakas, nakalaya na rin ang emperor na ito. Pagkalabas pa lang, nagbago agad ang ugali ng matabang pusa. Mababang uri. Ako ang dakilang emperador ng pagpatay sa langit at lupa. Isang kalmot ko lang, mapapatay na kita. Itinaas niya ang kanyang kuko at sumugod. Agad siyang sinampal ni Ruchen sa mukha na nagpatumba sa pusa. Walang pag-aalinlangan, hinugot ni Ruchen ang kanyang espada. Nang makita ito, mabilis na nagpaliwanag ang pusa. Kanina, sinusubukan ko lang ang cultivation mo. Bakit ko naman papatayin ang nagligtas sa akin? Huwag kang padalos-dalos. Isang hampas ng espada sa ulo, isang hiwa sa tiyan ng pusa. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Patuloy na binugbog ni Ruchen ang pusa. Ngunit napansin niyang kahit ilang beses na tinamaan ng espada, wala itong natamong pinsala. Naisip niya, ang matabang pusang ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Ako ay may hindi masisirang katawang Vajra. Wala kang magagawa sa akin. Mas mabuti pang tumigil na tayo at mag-usap ng maayos. Sige, mag-usap tayo ng dahan-dahan, sabi ni Ruchen habang iniisip na ibalik ito sa scroll. Parang nabasa ng pusa ang isip ni Ruchen at labis na natakot. Ayoko nang bumalik doon. Kaya tiniklop ni Ruchen ang scroll, at kasabay nito ay nahigop pabalik ang pusa sa loob. Tama nga. Ngayon, ako na ang master ng mapa ng espiritual na sansinukob. Isang isip ko lang, maibabalik kita sa mundo sa loob ng scroll. Manahimik ka na lang muna dyan. Wala akong oras para sa'yo ngayon. Kailangan kong pumunta sa asosasyon ng inskripsyon.